babae, nagpunta sa Japan upang hanapin ang kanyang amang Japanese na 2 taon nang hindi nagpaparamdam sa kanila. Kailangan niyang hanapin ang ama upang mabayaran nila ang kanilang mga utang. Kapag hindi kasi nila nabayaran ang utang, ay tiyak na manganganib ang buhay nilang mag-ina. Ngunit nagulat siya na ang kanyang ama pala ay may lihim sa kanila na lubos niyang ikakawindang. Alamin kung ano ito. Simulan na natin ang kanilang kwento. Mama, saan tayo kukuha ng perang pambayad sa utang ni Papa? Nag-aalalang tanong ni Mia sa kanyang ina, natulala habang nakaupo sa sofa sa sala ng kanilang bahay. Kakabisita lang kasi ng shark loaner sa kanila at pinagbabantaang kapag hindi pa sila nakabayad ng utang ay may masamang mangyayari sa kanila. Halos 2 taon na kasing hindi nagpaparamdam sa kanila ang haligi ng kanilang tahanan na isang hapon. Umutang kasi ito ng 10 milyong piso sa mga loan shark. 5 milyon pa lamang ang nababayaran ng mga ito at may kulang pa silang 5 milyon. Pero dahil sa interes ay lumobo ito hanggang sa 20 million pesos. Palaisipan pa rin para sa mag-ina kung nasaan na ang ama ng kanilang tahanan na si Abe. 2 taon na ang nakakaraan magmula nang magtungo ito sa Japan dahil may aasikasuhin daw itong importanteng bagay roon. Ngunit matapos ang 1 buwan na pananatili roon ay hindi na ito nagparamdam sa kanila. Kaya ngayon, problemado ang mag-ina kung saan sila kukuha ng ipambabayad sa utang. Hindi ko alam, Mia. Siguro dito na tayo mamamatay. Siguro mas maganda nang mamatay tayo para wala ng problema. Tulalang sabi ng kanyang inang si Risa. Pinalo naman ni Mia ang kanyang ina sa balikat ng mahina at may pagtatampo. Mama naman, ayoko pang mamatay. Nasaan ba kasi si Papa? Responsibilidad niya to. Kaya kailangan siya ang magbayad sa mga utang niya. Bakit ba kasi siya bumalik ng Japan eh? Maayos na ang buhay natin dito. Ewan ko, tanungin mo siya. Tulala pa ring sabi ni Risa. Mama, kakausapin ko ang mga loan shark na yon. Nasa labas pa sila. Sabi ni Mia at nagmadali nga siyang tumakbo palabas upang habulin ang 2 loan shark. Medyo malayo na ang narating niya nang maabutan ang mga to. Humarang siya sa harapan ng 2. Bigyan niyo ako ng 5 buwan. Yun lang ang kailangan ko. Pupunta ako sa Japan para hanapin ang papa ko. Basta, wag niyo lang kaming saktan ni Mama. Pakiusap ni Mia. Nagtinginan naman ang 2 lalaki. Hoy, hindi kami ang magdedesisyon yan. Si boss ang magdedesisyon, sabi ng isang kalbo at nagdial naman ng numero ang isa pang lalaki. Hello boss, binibigyan nila tayo ng palugit. 5 buwan daw. Pupunta raw yung dalaga nilang anak sa Japan para hanapin ang papa niya. Opo boss, sige po boss. At binabana ng lalaki ang phone nito. Pumayag si boss sa kondisyon mo, pero wag mong kalilimutan na pagkatapos ng 5 buwan at hindi mo pa rin siya nahahanap. Siguradong may mangyayaring masama sa mama mo at sa'yo rin, okay ba? Kabado man ay pumayag na lang si Mia dahil sa ngayon ay wala na siyang ibang mapagpipilian. Okay sige, salamat, sabi na lang niya at kaagad na bumalik sa kanilang bahay. Kaagad niyang ipinaalam sa kanyang ina ang balak niyang pagpunta sa Japan. Hindi naman siya hinadlangan ng kanyang ina dahil ano pa nga ba ang magagawa nito. Pero may katanungan lang na gumambala kay Risa. Pero paano ka naman makakapunta sa Japan? May pera ka ba?
Mangungutang ako kay Celine, sagot ni Mia. Yung kaibigan mo? Opo, Mama. Siya na lang ang last resort ko ngayon kapag hindi niya ako pinuutang. Baka magpakapokpok na talaga ako, ani ni Mia. Matapos nun ay nakipagkita si Mia sa kanyang kaibigan sa 7-Eleven. Mayaman si Celine at meron na ring sariling trabaho na kung saan kumikita ito ng halos 100,000 piso kada buwan. Kaya naman maaasahan niya ito. Uutang ka ng 200,000? Ang laki nun, girl. Buong buhay mo na yatang babayaran yun sa akin. Gulat na sabi ni Celine na halos mabilaukan pa sa iniinom na gulp nang marinig ang sinabi ni Mia. Girl, gusto mo ba akong mamatay? Kapag hindi ako nakapunta sa Japan, dalawa lang ang mangyayari sa akin eh. It's either mamamatay kami ni Mama o gagawin nila kaming prostitute para lang mabayaran namin ng utang. Nasaan na ba kasi talaga ang papa mo, girl? 2 years na ha? Hindi kaya may nangyari ng masama sa kanya? Kinabahan si Mia sa kanyang narinig. Posible ang sinabi ni Celine. Naisip na rin naman niya yon, pero ayaw niya itong paniwalaan. Mahal na mahal kasi niya ang kanyang ama. At ang mawalan ng mahal sa buhay ang isa sa pinakamasakit na yugto sa buhay ng isang tao. Hindi ko alam, Celine, pero wag mo namang ipagdasal yan, sabi ni Mia. Hindi naman sa ganon. Ano pa, uutangin mo ba ako, Celine? O hindi? Ayos lang naman sa akin kung ayaw mo. Total, sawa na rin naman akong mabuhay. Pagdadrama ni Mia. Hoy, ang OA mo. Mayaman ako, no? Kayang-kaya kong isampala sa mukha mo ang 200,000. Kahit wag mo nang bayaran. Basta't hanapin mo lang ang papa mo, sabi ni Celine. Natuwa si Mia sa sobrang saya. Nayakap na lang niya ang kaibigan sa sobrang niyang kagalakan. Best friend talaga kita. Hanapan mo ako ng boylet doon ha? Gusto ko yung malamakin you, sabi ni Celine nang kinikilig. Sige, ikaw pa. At bago lumubog ang araw ay nakuha na nga ni Mia ang 200,000 pesos mula kay Celine. Inuwi niya ito sa kanyang bahay at tinago. Sinabi rin niya sa kanyang ina na nakautang na siya ng pera kay Celine at nakahinga naman ng maluwag ang kanyang ina dahil ngayon ay wala na silang poproblemahin patungo sa Japan. Marunong maghapon si Mia dahil sa Japan siya lumaki. Nang 10 years old siya, ay pumunta sila rito sa Pilipinas at dito niya ipinagpatuloy ang pag-aaral. After ng 10 years dito sa Pilipinas, ay saka naman bumalik ang kanyang ama patungong Japan. Walang ibang poproblemahin si Mia sa Japan kung hindi ang marerentahan lamang niya. Matapos ang 1 buwan ay nakaalis na siya at dumating na nga siya sa Japan. Mag-isa lamang siya kasama ang kanyang bitbit na maleta. Natuwa pa siya dahil muli ay nakatungtong siya sa bansang sinilangan niya. Papa, hahanapin kita. Ano man ang mangyari, sabi niya nang napaka-positibo. Lakad lamang ng lakad si Mia papunta sa lugar na hindi niya pa alam kung saan. Maya-maya ay kumulo ang tiyan niya. Nagugutom na siya. Naghanap siya ng restaurant na pwede niyang kainan at may nakita siya sa kabilang kalsada. Tinawid niya ang kalsada at pumasok sa loob ng restaurant. Matao ang establishment at nahirapan siyang maghanap ng seat. Maya-maya ay may namataan siya sa di kalayuan na lalaking nakatalikod mula sa posisyon niya. Wala itong kasama, kaya naman hinapalan na niya ang mukha niyang makiupo roon. Paglapit niya sa lalaki ay nagulat siya dahil sa sobrang kagwapuhan nito. Mas gwapo pa ito kay Makenyu o Jungkook.
Halos kilabutan siya at na-goosebumps. Pwede bang makiupo rito? Tanong niya sa lalaki sa lengguwaheng Hapon. Hindi pwede. Masungit na sabi ng lalaki na ikinakunot ng noo ni Mia. Nawala lahat ng pagkahumaling niya sa lalaki at napalitan ng puot at galit. Sinamaan niya ng tingin ang lalaki na para bang gusto na niya itong patayin. Pakiramdam kasi niya ay napahiya siya. Nagmased na lang ulit si Mia ng available na upuan sa paligid. Ngunit wala talaga siyang nakita. Muling kumulo ang tiyan niya sa gutom at nanghihina na rin siya. Hindi na niya kayang maglakad ng malayo dahil baka mahimatay na siya sa daan. Kaya naman, hinapalan niya ulit ang mukha niya at umupo na siya sa upuan, nakaharap ng masungit na lalaki. Gutom ako, kaya manahimik ka dyan, sabi niya sa Hapon. Ang lalaki naman ang kumunot ang noo dahil sa tahasan niyang pag-upo sa harap nito. May kadate ako, hinihintay ko, kaya umalis ka dyan, sabi ng lalaki. Aalis ako kapag dumating na siya. For sure, kapag dumating na siya rito, may available seat na rito. Sasagutin na sana siya ng lalaki nang biglang mag-ring ang phone nito. Kaya sa halip na sagutin siya, ay sinagot nito ang phone nito. Hello? Ano? Gusto mong makipaghiwalay sa akin? Ang kapal naman ng mukha mo. 2 days pa lang tayo. Ano? Wiset ka, sabi ng lalaki sa lengguwaheng Hapon ng pasigaw. Napatayo pa ito. Napatingin pa ang lahat ng customer sa kanya. Kahit si Mia ay nahiya para sa lalaki. Parang gusto niyang umalis sa pwesto niya dahil ayaw niyang madamay sa kahihiyan ng lalaki. Muling umupo ang lalaki at uminom ng tubig para mahimasmasan. Excuse me, nakipaghiwalay sa'yo yung kadate mo? Chismis ni Mia. Oo, nakipaghiwalay na siya sa akin. Ang lakas ng loob niyang makipaghiwalay sa ganito kagwapong lalaki, sabi ng lalaki. Nakornihan naman si Mia dahil sa pagiging narcissistic ng lalaki. Totoo naman na gwapo ito, pero iba lang ang dating kapag ikaw mismo ang nagbubuhat ng sariling bangko. Sama kasi ng ugali mo, sabi ni Mia sa Tagalog para hindi siya maintindihan. Napatingin naman sa kanya ang lalaki. Filipino ka? Tanong ng lalaki sa kanya in Tagalog, kaya laking gulat ni Mia. Magmula nun ay nagsasalita na sila in Filipino. Nakakaintindi ka ng Filipino? Gulat na tanong ni Mia. Nag-cross arms ang lalaki. Oo naman, half Filipino ako at lumaki ako sa Pilipinas. Namangha si Mia dahil hindi niya inaasahang may makikilala siyang katulad niya rito na half Filipino rin. Ano naman ang ginagawa mo rito? Tanong ng lalaki. Ako nga pala si Mia. Sorry kung medyo makapal ang mukha ko kanina. Kasi gutom na gutom lang ako. Pakilala ni Mia. Huwag ka nang mag-explain. Hindi ko naman tinatanong yan, sabi ng lalaki. Kumunot naman ang noo ni Mia. Ang sama ng ugali mo, no? Ang ayos-ayos kong kausap eh. Bakit ka nga nandito sa Japan? Wala kang pakialam, no? Sabi ni Mia. Bakit nga? Hinahanap ko ang papa ko. Happy? Oh, tinakasan kayo, no? Naku, ito talaga ang sinasabi ko. Marami talagang mga dumbass na Hapon na nakikipagrelasyon sa mga babaeng Pilipino. Tapos bubuntisin. Tapos iiwan. Naku. Hoy, hindi ganun ang papa ko, no? Mabait siyang lalaki. Hindi katulad mo. Naiinsultong saad ni Mia. Ganun ba? O edi paniwalaan mo yan? Talaga, sigaw ni Mia at kukunin na sana niya ang wallet niya sa dalang maleta. Ngunit halos kumawala ang kaluluwa sa katawan
nang hindi niya makita ang maleta na dapat ay nasa sahig lang sa kanyang bandang kanan. Nilibot niya ang kanyang paningin para hanapin ang maleta. Ngunit hindi talaga niya ito nakita. "O bakit?" tanong ng lalaki sa kanya. "Yung maleta ko nawawala," sigaw ni Mia. "Ha?" sabi naman ng lalaki at iginapang na nga rin ang paningin sa paligid. "Diyos ko, yung maleta ko, naroon lahat ng gamit ko." Bulalas na lang ni Mia. Halos maiyak siya. "Ayun, may CCTV. Tignan natin kung nakunan yun ng CCTV." Sabi ng lalaki, sabay turo sa isang CCTV sa corner ng restaurant. Kinausap nga nila ang manager ng restaurant upang isumbong ang nangyaring nakawan. Ipinakita naman sa kanila ng manager ang footage kung paano nanakaw ang maleta. At nangyari yun nang may tumawag sa lalaki kanina. Masuspetsyang tinignan ni Mia ang lalaki. "Hoy, kasabwat mo yun no? Kunwari may katawag ka sa phone at pasigaw-sigaw ka pang nalalaman para lang maalis ang atensyon ko doon sa maleta." Pag-akusa ni Mia na ikinagalit naman ng lalaki. "Hoy, ang kapal ng mukha mo. Hindi yan totoo, no?" Pagtanggi ng lalaki. Kaagad namang naniwala si Mia dahil kung kasabwat nga ang lalaki ay sana hindi nito tinuro ang CCTV sa restaurant para alamin kung paano nanakaw ang maleta. Besides, ay kung scam ang lalaki ay dapat mabait ito sa kanya at hindi suplado. Namasa-masa na lang ang gilid ng mga mata ni Mia dahil sa sobrang pag-aalala. Kapag hindi niya nahanap ang maleta kung saan nakatago ang mga gamit niya, ay siguradong sa kangkungan siya pupulutin nito. Sa huli ay binigyan na lang sila ng kopya ng CCTV ng manager at sinamahan siya ng lalaki na dumulog sa police station upang isumbong ang magnanakaw. Saan ka na ngayon yan?" tanong ng lalaki sa kanya. Tumulo ang luha sa mga mata ni Mia pero kaagad niya itong pinunas gamit ang kanyang mga kamay. "Hindi ko alam. Baka magpalaboy-laboy na lang ako rito sa kalsada." "Tara sa bahay. Kesa naman may mangyari pa sa iyong masama rito. Ang burara mo kasi." Hindi alam ni Mia kung matutuwa ba siya dahil sa pagmamagandang loob ng lalaki o maiinis dahil sa pagtawag nito sa kanya ng burara. Naging mapagpasensya siya kaya nagpasalamat na lamang siya sa pagmamagandang loob ng lalaki. "Salamat ha, kasi ang sama ng ugali mo. Medyo may natitira pa rin palang bait dyan sa puso mo." Sabi ni Mia na sinunda ng pagganti ang lalaki. "Hoy, hindi masama ang ugali ko. Pasalamat ka at patitirahin kita sa bahay." "Ano palang pangalan mo, lalaki? Hindi ka pala nakapagpakilala sa akin." Sabi ni Mia. "Ako si Honto," sabi ng lalaki at nagsimula na itong maglakad. Sumunod naman si Mia. "Oh, Honto pala ang pangalan mo. Pwede bang magtanong ng ilang mga bagay?" "Ayaw," sagot nito. Sungit, bulong ni Mia. Naglakad sila ng naglakad hanggang sa marating nila ang isang bahay na may matataas na bakod na gawa sa bricks. Pinindot ni Honto ang doorbell at makalipas ang ilang sandali ay binuksan yun ng isang lalaki. Natingin ni Mia ay 3 o 4 na taon na mas bata kay Honto. "O kuya, sino yan?" tanong ng lalaki sa wikang Hapon. "Mag-Filipino ka dahil Filipino rin siya. Napulot ko lang sa kalsada. Nagmamakaawang tulungan ko kaya naawa naman ako." Sabi ni Honto na ikinagalit ni Mia. Kulang na lang ay mag-alboroto ito sa galit dahil sa pagsisinungaling ni Honto. "Filipino ka rin po pala ate," sabi ng lalaki. "Ako nga pala si Yoshi."
Good evening, Yoshi. Ako nga pala si Mia. Buti na lang at hindi ka kagaya nitong kuya mong bakulaw ang ugali, sabi ni Mia. Si Honto naman ang halos mag-alboroto sa galit. Pasok ka na, Ate Mia. At pumasok na nga sila sa loob ng bahay. Tinungo nila ang sala ng bahay. Doon ay naabutan nila ang isang babaeng mukhang Pilipina na nanonood ng TV habang nakaupo sa sofa. "O, sino yan?" tanong ng babae sa lengguwaheng Hapon. "Filipino rin daw siya, Mama," sabi ni Yoshi. Napatayo ang babaeng tinawag na mama ni Yoshi. Magkahalong gulat at tuwa ang bumakas sa mga mata nito. "Talaga? Filipina ka rin, Iha? Anong ginagawa mo rito?" tanong nito at nilapitan siya, sabay hawak pa sa kanyang mga kamay. Nakrepihan naman si Mia sa babae dahil para bang masyado itong close sa kanya. Kasi mahaba po kasing kwento, tita eh." "Ganun ba? Pero pwede mo bang ikwento sa akin? Mag-isa ka lang ba rito?" "Parang," sabi ni Honto. "Nakiupo siya sa upuan ko kanina sa restaurant. Tapos nawala na yung maleta niya. I mean, ninakaw yung maleta niya." Napatakip ng bibig ang mama ni Honto. "OMG, sorry to hear that. Ano palang pangalan mo, Iha?" "Ako po si Mia at nagmagandang loob po si Honto sa akin na patirahin ako rito. Pwede po ba yun, tita?" "Oo naman, Mia. Pwedeng-pwede." Napangiti naman sa tuwa si Mia dahil mabait ang mama ni Honto at parang masyado pa itong masiyahin. Pakiramdam niya'y madali itong pakisamahan. "Kumain ka na ba, Mia?" Tamang-tama. Magluluto na pala ako ng hapunan namin. Honto, ihatid mo muna siya sa guest room nang makapagpahinga siya roon." "Tita, tutulong po ako sa paghahanda ng pagkain. Nakakahiya naman po kung kakain lang ako." "Hindi na, Iha. Ano ka ba? Bisita ka rito, kaya dapat nagpapahinga ka lang. Sige na, anak, ihatid mo na siya." "Tara na, Mia, at huwag ka nang pakipot dyan," sabi ni Honto at naglakad na paakyat sa second floor. Matalim naman ang tingin ni Mia kay Honto dahil sa pagtawag nito sa kanya ng pakipot. Gusto niya itong suntukin sa baba pero hindi lang niya magawa dahil nandyan ang mama nito. Sinundan na lamang niya si Honto hanggang sa marating nila ang isang kwarto. "Bale, ito ang guest room namin. Dito ka na muna pansamantalang matutulog," sabi ni Honto. "Thank you, Honto. Kahit gusto kitang suntukin, gusto pa rin kitang pasalamatan." "At bakit mo naman ako gustong suntukin?" takang tanong ni Honto. "Ewan ko ba, kapag nakikita ko yung mukha mo, bigla na lang kumukulo ang dugo ko," sabi ni Mia at pumasok na siya sa kwarto. Kahit ilang oras pa lang silang nagkakakilala, ay panatag na ang loob niya kay Honto na para bang magkapatid sila na away-bati. "Gwapo sana ang lalaking yun. Baka nga ma-inlove pa ako sa kanya. Mabuti na lang masama ang ugali niya. Delikado kapag na-inlove ako sa kanya. Baka uuwi pa ako ng Pilipinas na broken-hearted," sabi ni Mia at pagkatapos ay ngumiti. Kahit minalas siya kanina, ay sinuwerte naman siya dahil may mga kapwa Pilipinong tumulong sa kanya. Nagpahinga lang si Mia sa kwarto at pagkatapos ay tinext niya ang kanyang ina at ang kaibigang si Celine na ayos lang siya. Hindi niya sinabi na nawala ang maleta niya dahil ayaw niyang mag-alala ang mga ito sa kanya. Matapos kamustahin ay napabuntong hininga na lang si Mia. "Papa, saan ka na? Kailangan na kitang mahanap sa lalong madaling panahon dahil ayokong maging pabigat dito sa kanila," sabi na lamang niya sa ere. Dahil walang magawa ay bumaba na lamang siya at hinanap ang kusina. Doon ay naabutan niya
ang ina ni Honto na nagluluto ng Japanese food. May maitutulong po ba ako, tita? Sabi ni Mia. Naku, wag na. Maupo ka na lang dyan at magpahinga. Sakto, saglit na lang at maluluto na ito. Siguro mga 20 minutes at pauwi na rin ang asawa ko. Sabay-sabay na tayong kumain. Sige po, tita. Salamat po ulit. Nga pala, iha. Pwede mo bang sabihin sa akin? Bakit ka naparito? Magbabakasyon ka ba? Hindi po. Hinahanap ko po kasi ang papa ko rito sa Japan. 2 years ago, umuwi siya rito sa Japan. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya bumabalik. Tapos hindi na namin siya makontak. Naku, iha, hindi naman sa ano ha? Pero hindi kaya may nangyaring masama sa kanya? Yun din po ang iniisip namin ni mama, tita. Pero umaasa pa rin po kami na maayos po ang kalagayan niya. Sana nga, ipagdasal natin yan. Ano bang pangalan ng papa mo? Abe Tachibana po. Abe Tachibana? Paniniguro ng mama ni Honto na parang hindi ito makapaniwala. Kung makareact ito ay para bang kilala niya si Abe. Yes po, tita. Kilala niyo po siya? Mag-usap tayo sa kwarto mo. Wait lang ha. Tapusin ko lang tong lutuin. Sabi nito. Hinintay nga ni Mia na maluto ang lahat. Habang naghihintay siya, ay napansin niyang parang hindi komportable ang mama ni Honto. Nakaupo lamang siya roon, maging siya ay nahawaan ng kaba. Nang maluto na ang lahat, ay niyaya na siya ng ina ni Honto na umakyat patungo sa guest room. Umupo silang dalawa sa kama. Kilala niyo po ba si Papa, tita? Paniniguro ulit ni Mia. Kilala ko si Abe Tachibana dahil siya ang manager ng pinagtatrabuhuan namin noon sa factory. Napatakip ng bibig si Mia dahil sa sobrang kasiyahan. Ang ibig sabihin kasi nito ay mas mapapataas ang posibilidad na mahanap niya ang ama. Talaga po ba, tita? Siguro po alam niyo pa po kung saan yung factory. Baka naman po pwede kong puntahan yun doon para magtanong-tanong. Baka po alam nila ang tirahan ni Papa. Kaya lang meron kang dapat na malaman, Mia. At huwag ka sanang magugulat dito, ha? Ano po yun, tita? Intriga ni Mia. Kasi may asawa si Abe Tachibana kahit noong nagtatrabaho pa ako sa kumpanya. Siguro mga 25 years ago na. Mayaman ang asawa niya, Mia. Hindi basta-basta. Gumulat kay Mia ang sinabing yon ng ina ni Honto. May ibang asawa po si Papa? Durog ang boses niyang sambit. Malungkot na tumango ang ina ni Honto. Katunayan yan, mayroong chismis sa factory at that time na may ibang babae si Abe. Most probably, ang mama mo ang other woman ng papa mo. Sorry to inform you that, Mia. Alam kong masakit yun sa'yo, pero kailangan mo yung malaman. Napalunok ng laway si Mia dahil sa sobrang gulat. Naguguluhan siya at hindi niya alam kung papaniwalaan ba niya yon. Napakalaking pasabog nun para sa kanya. Baka po ibang Abe Tachibana ang tinutukoy niyo, tita. Pagtanggi niya. May picture ang mister ko ng Abe na tinutukoy ko. Kasi sa factory rin kami nagkakilala ng asawa ko. Nga pala, ano bang pangalan ng mama mo? Malay mo at kilala ko siya. Risa po. Risa? Pag-uulit ng ina ni Honto. At inalala niya ito, pero hindi na niya ito maalala. Sorry, matagal na rin kasi yun kaya hindi ko na maalala. Hindi ko rin kasi close ang lahat ng mga Pilipinong nagtatrabaho roon. Pero kunin ko lang muna yung picture na tinutukoy ko para makonfirm natin kung iisang Abe Tachibana lang ba ang pinag-uusapan natin. Salamat po, tita. Umalis na nga
ang ina ni Honto, kaya naiwan si Mia sa loob. Habang naghihintay ay kinakabahan siya. Nanalangin siya na sana hindi totoo, nakabit lang ang kanyang ina. Hindi kasi niya matatanggap yon. Sobrang sakit nun para sa kanya. Makalipas ang halos 10 minuto ay bumalik na ang ina ni Honto at may bitbit itong larawan at inabot sa kanya. Pinagmasdan naman niya ang letrato. "Tignan mo kung andyan ang abe na hinahanap mo," sabi ng ina ni Honto, at ginawa nga yun ni Mia. Ginapang ng paningin niya ang letrato hanggang sa makita niya ang kanyang ama sa may gitnang bahagi ng mga nagkukumpulang tao sa larawan. "Siya po ang papa ko, tita," sabi ni Mia, sabay turo sa kanyang ama. "Siya nga ang abe na tinutukoy ko, Mia." Doon na sumuko si Mia. Baka nga kabit lang ang kanyang ina at isa siyang bastarda. Labis na nadurog ang puso niya na isa lamang pala silang sampid sa buhay ni Abe Tachibana. "Alam niyo po ba kung saan siya nakatira o yung totoo niyang asawa? At this point, kailangan kong mahanap si Papa. Wala na akong pakialam sa nakaraan." "Hindi ko alam ang address ng asawa niya, Mia. Pero pwede kitang pasamahan kay Honto na pumunta roon sa factory para makapagtanong-tanong ka roon." Ngumiti ng pilit si Mia. "Salamat po ng marami, tita." Matapos nun ay dumating na nga ang ama ni Honto at magkakasalo na silang kumain doon. Ipinaliwanag ni Honto sa kanyang ama kung bakit naroroon si Mia at naunawaan naman ito ng kanyang ama. Matapos kumain ay tinulungan ni Mia ang ina ni Honto sa paghuhugas. Tumanggi pa ang ina ni Honto na magpatulong pero nagpumilit si Mia dahil nga nahihiya rin siya. Ang ina ni Honto ang nagsasabon at siya naman ang nagbabanlaw. "Mia, huwag na muna nating pag-usapan ng papa mo. Ilang taon ka na?" 20 years old po ako, tita." "May boyfriend?" "Ay naku, wala po, tita. Marami akong bayarin kaya wala na akong time makipag-date." "Hindi mo ba trip si Honto? Alam mo, gustong-gusto ko nang magkaroon ng apo." Na-excite na sabi ng ina ni Honto. "I mean, gwapo naman si Honto. Kaya lang salbahe. Pero may kaibigan ako sa Pilipinas na gustong magkajowa ng Japanese. Ire-refer ko siya sa anak niyo," sabi ni Mia. Biglang dumating si Honto sa kusina at narinig nito ang mga pinag-usapan nila. "Mama, hayan ka na naman. Lagi niyo na lang ako nirereto kung kani-kanino. Ayoko pang magkaasawa, lalo na dyan sa babaeng yan." Pagrereklamo ni Honto na parang bata. Nainsulto naman si Mia. "Hoy, ang kapal ng mukha mo. Sino bang nagsabi sa'yong gusto kitang pakasalan? Sakalin oo." Tinignan naman silang dalawa ng mama ni Honto nang nakangiti at kinikilig. "Ang cute niyong tignan kapag nag-aaway kayo. Siguradong bagay na bagay kayong dalawa." "Ew!" sabay na sabi ni Honto at Mia. "Tita, salamat na lang po. Alam ko pong gwapo si Honto. Huwag po sana kayong ma-offend pero hindi talaga siya ang type ko. Napakasuplado niya at ang sama pa ng ugali. Kaya imposible po talagang magustuhan ko siya." Paliwanag ni Mia. "Huwag kang ngang magsalita ng ganyan na para bang gusto kitang pakasalan. Ako dapat ang magsabi niyan. Inunahan mo lang ako," sabi ni Honto. "Alam ko na," sabi ng ina ni Honto at nilapitan si Honto. "Anak, samahan mo si Mia bukas sa Hachi Factory sa Osaka. Hahanapin kasi niya ang tatay niya roon." "Ayoko ma, tinatamad ako." Reklamo ni Honto. Biglang nagdilim ang paningin ng kanyang ina at para bang naging gloomy ang presensya nito.
Susunod ka o hindi? Seryoso nitong tanong. Natakot naman si Honto. Oo na nga. Ano bang oras yun? 10:00 ng umaga. Tapos mag-date na rin kayo after nun, ha? Mama! Sigaw ni Honto. Kinabukasan nga ay naglalakad na sila Honto at Mia patungo sa train station na patungo sa Osaka. Sorry naistorbo pa kita. Nahihiyang sabi ni Mia. Apology accepted, sabi ni Honto. Kumunot naman ang noo ni Mia sa inis. Kaya ka iniwan ng girlfriend mo eh. Hoy, hindi yun ang dahilan. Kengkoy lang talaga yun, kaya nakipaghiwalay siya sa akin. Pero hindi ko naman siya gusto, no? Sinubukan ko lang naman kung pwedeng maging kami. Anong akala niya? Iiyakan ko siya? Namangha naman si Mia sa naging facial expression ni Honto nang sandaling yon. Naalala kasi niya ang mga masusungit na facial expression ng mga paborito niyang Japanese at Korean idol. Habang naglalakad sila ay nakatingin lang siya kay Honto na naka-side view sa kanya. Kitang-kita niya ang napakagandang jawline nito. Para bang gusto niya itong kagatin dahil sa sobrang pagkaakit. Huwag kang ngang tumingin. Nakikita kita sa peripheral view ko. Alam kong gwapo ako, kaya tumigil ka na. Saway ni Honto. Sungit talaga. Bulong na lang ni Mia. Magpapakabait muna ako sa iyo ngayon. Tutal, ay naistorbo naman kita kanina. Mabutit na isipan mong gawin yan. Huwag ka nang mag-expect na magde-date tayo ngayon ha. Sa panaginip mo lang yun mangyayari. Honto, huwag mo nang ubusin ang pasensya ko ha. Sinabi ko na ngang magpapakabait ako, hindi ba? Huwag mo akong bigyan ng dahilan na suntukin ka. At nagkibit balikat na lamang si Honto. Maya-maya ay narating na nila ang train at nagulat si Mia dahil sobrang kumpulan ng train. Akala niya ay maluwag ang mga train dito sa Japan kaya medyo nagulat siya. Diyos ko, mala Pilipinas din pala ang peg dito sa Japan, no? Mismo, kaya manahimik ka na dyan, sabi ni Honto, kaya binigyan naman siya ni Mia ng galit na tingin. Halos 1 oras ang lumipas, saka sila dumating sa factory. Nagtanong-tanong sila sa mga gwardya, sa mga staff, at sa mga empleyado noon hanggang sa nagulat si Honto nang makita ang ex-girlfriend na si Mika. Bakit ka nandito? Tanong ni Mika sa lengguwaheng Hapon. Japanese sila mag-usap. Huwag mong isipin na nandito ako para magmakaawa sa'yo. Pakialam ko sa'yo, sabi ni Honto. Napatingin si Mika kay Mia. Sino yan? Sinamahan ko siya dahil may hinahanap siyang tao rito. Sinong hinahanap mo? Masungit na tanong ni Mika kay Mia. Medyo kinabahan naman si Mia. Masyado kasing maganda si Mika at para bang hindi ito basta-basta. Nagtrabaho kasi ang papa ko dati rito. Naghahanap lang ako ng impormasyon na baka makatulong sa paghahanap ko sa kanya, sabi ni Mia. Pangalan? Tanong ni Mika. Abe Tachibana, sabi ni Mia na ikinagulat ni Mika. Abe Tachibana? Papa mo siya? Kilala mo siya? Na-excite na tanong ni Mia. Oo, papa ko siya. May gulat at kaba sa mga mata ni Mika habang pinagmamasdan siya. Ilang sandali itong natahimik at hindi makapagsalita. Maya-maya ay may isang lalaking lumabas ng pinto na nasa likuran ni Mika at laking gulat ni Mia sa kanyang nasaksihan. Yon ay walang iba kung hindi ang kanyang mismong ama, si Abe Tachibana. Sino yan anak? Tanong ni Abe kay Mika. Ex-boyfriend ko po at ang bago niya, sabi ni Mika. Mas nagulat pa si Mia sa tanong na yun ng ama na para bang hindi siya nito kilala.
Nagtama pa ang kanilang mga tingin, pero pinasadahan lamang siya nito ng tingin na para bang isa lamang siyang estranghero. Gusto niyang tawaging papa ang kanyang ama, pero hindi niya magawa dahil sa hindi nito pagkilala sa kanya. "Sino ulit yung hinahanap mo rito?" tanong ni Mika sa kanya. Pero alam na yun ni Mika. Gusto lamang siya nitong bigyan ng hudyat na manahimik na dahil hindi siya kilala ng taong hinahanap niya. Biglang bumahag ang buntot ni Mia. Nawala ang lahat ng lakas ng loob sa katawan niya. Ngayong kaharap na niya ang kanyang ama. "Magandang umaga po." Pagbati na lamang ni Mia sa kanyang ama. Ngumiti naman ang kanyang ama at binati rin siya pabalik. Sinuri ng mabuti ni Mia ang kanyang ama at napaka-inosente nito. Hindi ito mukhang nagpapanggap lamang na hindi siya kilala. Kaya nagsimulang maguluhan ang utak niya. "Kung wala na kayong tanong, umalis na kayo," sabi ni Mika. "Tara na pa." At pumasok na nga sila sa loob ng isa pang malaking kwarto. "Bakit gulat na gulat ka kanina?" tanong ni Honto sa kanya. "Yung lalaki kanina, siya ang papa ko." Malakas ang kabog sa puso ni Mia nang sabihin niya ito. Hindi siya mapakali. Gulat na gulat naman si Honto sa kanyang tinuran. "Papa mo siya?" Papa ata yun ng babaeng yun. Ang ibig sabihin," sabi ni Honto at hindi na nito na ituloy pa ang sasabihin. "Ipapaliwanag ko sa labas," sabi ni Mia at lumabas sila mula sa loob ng factory. Paglabas ay huminto si Mia sa ilalim ng isang puno. "Nalaman ko sa mama mo na other woman lang pala si mama ni Papa. May ibang asawa si Papa rito." Mas lalong nagulat si Honto. Kitang-kita niya ang lungkot sa mga mata ni Mia. Kaya naman sa unang pagkakataon ay naawa siya rito. Nangilid ang mga luha sa mata ni Mia hanggang sa tuluyan na itong bumagsak. "Hindi ko alam kung bakit, pero parang hindi ako maalala ni Papa. Nakita mo naman ang reaksyon ni Papa nang makita niya ako, hindi ba? Parang wala lang ako sa kanya." Kinuha ni Honto ang panyo nito sa bulsa at inabot yon sa kanya. "Ayan panyo, pumunas ka ng luha mo dahil lalo kang pangit niyan." Tinanggap naman yon ni Mia at pinunas yon sa kanyang mga mata at pisngi. "Ano na ang gagawin mo ngayon, Mia?" "Hindi ko alam. Nawala lahat ang lakas ng loob ko nang makita ko si Papa na dinedma lang ako." Gustong pigilan ni Mia na mapaluhang muli pero hindi niya kinaya. Kaya naman tinakpan na lamang niya ang kanyang mukha at itinago niya ang mukha roon habang umiiyak. Sobrang nahabag si Honto dahil kahinaan niya na makakita ng mga babaeng umiiyak. Kapag nakakakita siya ng babaeng umiiyak ay parang nadudurog ang puso niya at para bang nararamdaman niya ang sakit na nararamdaman ng babaeng yon. Kaya upang i-comfort si Mia ay nalapitan niya ito at pinagpag ng mahina ang likod nito. Wala siyang masabi ng mga sandaling yon dahil hindi rin niya alam kung ano ang sasabihin. Matapos umiyak ni Mia ay umupo sila sa isang bench at doon muna tumambay. Kinuha ni Mia ang kanyang phone at tinawagan ng kanyang ina. Gusto niya itong kumprontahin. Gusto niyang marinig mismo sa kanyang ina ang katotohanan. Nakailang dial siya, saka siya sinagot ng ina. "O anak, kamusta ka dyan?" "Ayos lang ako, ma," sabi naman niya. "Ayos din ako rito, huwag kang mag-alala. Bakit ka nga pala napatawag?" Napalunok ng laway si Mia. Hindi niya alam kung paano niya tatanungin ang ina. Kung kabit lamang ba ito ng kanyang amang si Abe. Gayunman ay nilikom niya
ang lahat ng natitirang lakas ng loob sa katawan niya. Nang sa ganon ay malinawan na siya. "Mama, may tanong lang ako," sabi niya. "O anak, ano yun?" "Other woman lang po ba kayo ni Papa? Nakita mo na ba ang papa mo dyan?" "Opo ma," sabi ni Mia. "Gusto ko lang pong marinig na manggaling sa inyo yon." "Ibababa ko na ang phone at marami pa akong gagawin," sabi ng kanyang ina at naputol na ang linya nito. Napabuntong hininga naman si Mia. Ang pag-iwas ng kanyang ina na sagutin yon ay nangangahulugang totoo ngang kabit lamang ito. Huminga na lamang siya ng maluwag at tinanggap ang katotohanan na third party lamang sila sa buhay ni Abe. "Tara na Honto, umuwi na tayo." Buong araw na yon ay tahimik lamang si Mia hanggang sa pag-uwi nila. Nanibago si Honto sa pagiging tahimik ni Mia. Hindi niya ito inasar dahil tingin niya hindi ito ang tamang oras upang gawin yon. Pag-uwi sa bahay ay ipinaliwanag ni Honto sa kanyang inang si Bea ang lahat ng mga pangyayari. At matapos nun ay kumatok si Bea sa kwarto ni Mia upang i-comfort ito. Umupo si Bea sa kama ni Mia. "Narinig ko kay Honto ang nangyari sa factory, Mia. Sorry to hear na hindi ka man lang pinansin ng papa mo." Pilit na ngumiti si Mia. "Tita, pakiramdam ko po hindi niya ako maalala dahil baka po na-amnesia siya. Alam ko pong mostly sa mga drama sa Pilipinas lang yon nangyayari. Pero hindi naman yun imposible, diba?" "Eh kung hindi ka na niya maalala, paano na kayo ng mama mo?" "Tita, may naiwan po kasi si Papa na utang sa Pilipinas at kailangan po namin yung mabayaran. Dahil kung hindi, baka may gawing masama sa amin yung mga shark loaner. Kapag hindi yun naalala ni Papa, katapusan na namin ni Mama. Kung piliin man po ni Papa na manatili sa totoong pamilya niya, ayos lang, tatanggapin ko po. Pero hindi ko matanggap na mamatay kami ni Mama dahil sa utang na yun," sabi ni Mia. "Diyos ko, kailangan mong mapatunayan sa papa mo na anak ka niya at may utang siya roon kung ganon." "Kaya nga po, siguro kailangan ko po siyang makausap ng personal." "Nasa factory pa rin naman ng papa mo, no? Huwag kang mag-alala, kakausapin ko ang asawa ko dahil may kaibigan siyang nagtatrabaho roon. Makikiusap kami sa kanya para magkita kayo ng papa mo." "Maraming salamat po, tita. Hindi ko po alam kung paano ako makakabawi sa lahat ng mga naitutulong niyo sa akin." "Ano ka ba? Wala yon. Basta wag kang masyadong magpaka-stress." "Salamat po, tita ha." Nga pala, heto bumalik ka ng mga damit mo bukas. Magpasama ka ulit kay Honto. Baka kasi maligaw ka. Mukhang matatagalan ka pang mananatili rito eh," sabi ni Bea. Sabay abot ng pera kay Mia. "Hala, nakakahiya naman po. Kahit wag na. Pagtsatsagaan ko na lang po tong damit ko." "Ano ka ba? Wala ito. Sino-sino pa bang magtutulungan dito kung hindi tayo-tayo lang na mga Pilipino? Nanay rin ako, Mia. Kapag nangyari sa anak ko ang nangyayari sa'yo ngayon, siguradong matutuwa rin ako kapag may taong nagmamagandang loob sa kanya. Kaya tanggapin mo na." Wala nang nagawa si Mia kung hindi ang tanggapin na lamang yun. After all, ay kailangan naman talaga niya ng bagong damit. "Salamat po, tita ha. Susuklian ko po ang kabutihan niyo sa akin balang araw." "Ay nako, wag na. Kung gusto mo talaga akong bayaran, akitin mo si Honto." Nanginig naman ang kalamnan ni Mia sa kanyang narinig. Pero ngayong naalala niya ang pag-comfort sa kanya ni Honto kanina, masasabi niyang hindi naman talaga ganun kasama si Honto. Suplado lang ito at mapang-asar.
Pero mabuti naman talaga ang kalooban nito. Tita, titignan ko po, pero wag naman yung akitin. Nagmumukha akong desperada roon. Sabi niya na parang diring-dire sa ideyang iyon. Ano ka ba? Alam ko namang gusto mo rin si Honto. Ang gwapo kaya niya. Lahat ng babaeng tumitingin sa kanya kapag naglalakad kami. Aminin mo na. Sabi ni Bea na nang-aasar. Kahit wala namang nararamdaman si Mia kay Honto, ay bigla siyang nakaramdam dahil sa pang-aasar ni Bea. Sige Mia, kausapin ko lang si Honto. Baka may damit siya na maipapasuot sa'yo. At umalis na nga nun si Bea. Naiwan sa loob ng kwarto si Mia. Naalala niya ang pang-aasar ni Bea sa kanya. Kaya kumakabog ng mabilis ang dibdib niya. Lalo na kapag pumapasok sa isipan niya kung paano siya i-comfort ni Honto kanina. Magkahalong kilig at nginig ang naramdaman niya. Kilig dahil sa kagwapuhan ni Honto at nanginig siya sa takot sa ideyang may crush siya sa isang Honto na ubod ng suplado. Maya-maya pa ay pumasok na sa loob si Bea at inabutan siya nito ng 2 plain t-shirt na medyo malaki sa kanya pero pwede na. Ayan, matagal nang damit ni Honto yan. Since grade 7 pa yata niyang damit yan. Hindi na rin naman niya ginagamit kaya sayo na yan. Thank you po tita ha. Siguradong nagreklamo na naman yun sa kwarto niya. Sabi ni Mia. Mismo, mahalaga raw sa kanya ang damit na yan. Kinailangan ko pa siyang takutin para ipahiram sayo yan. Nakakahiya po kay Honto tita. Baka mamaya isang gabi, bigla na lang ako nung saksakin sa kwarto para hindi ko na siya maistorbo. Tumawa naman si Bea. Ano ka ba naman Mia? Masyado kang overthinker. Sige na magpahinga ka na dyan. Matapos ay umalis na nga si Bea. Naiwan si Mia sa kanyang kwarto at nagpahinga. Kinabukasan ay kakagising lang niya. Lumabas siya sa kanyang kwarto. Saktong nakasabay niyang lumabas ng kwarto si Honto. Nakaharap lang ng kwarto niya. Magulo ang buhok ni Honto at halatang kakagising lang. Inisnab lang siya ni Honto at inikutan ng mata. Hindi na nagulat si Mia. Suplado ito sa normal na mood. Paano pa kaya kung bagong gising? Magkasunod lang silang naglakad pababa sa hagdan. Pareho silang dumiretso sa kusina. Binuksan ni Honto ang refrigerator at kumuha roon ng tubig at uminom at nagmumog sa lababo. Nasa kusina rin si Bea na nililigpit ang kinainan ng asawa niya. Nakakaalis lang papuntang trabaho. Natapos na po pala kayong magluto. Tutulong po sana ako tita. Sabi ni Mia. Naku wag na. Kumain na kayong 2 ni Honto. Pumunta na pala sa work ang papa ni Honto. At sa school naman si Yoshi. Itong si Honto, kakagraduate lang noong nakaraang 2 buwan at nag-a-apply pa ng trabaho. Kuwento ni Bea. Ganun po ba? Mahirap din po palang maghanap ng trabaho rito. Sabi ni Mia at umupo na nga siya sa upuan dahil nakahanda na ang pagkain nila ni Honto. Naku sinabi mo pa Mia, pero hindi pa rin naman sumusuko si Honto. Hindi ko naman siya pinipressure. Alam kong makakahanap din siya ng trabaho soon. Sa ngayon, ikaw na lang ang aatupagin niya. Mama, naaasar na saway ni Honto habang nginunguya ang pagkain. O bakit? Maganda naman si Mia ha. Ano bang inaarte-arte mo dyan? Ani ni Bea. Tita, tama na po. Sobrang naiinsulto na po ako. Sabi ni Mia. Hoy, ang kapal ng mukha mo. Ikaw pa tong nainsulto? Sabi ni Honto. Alangan namang ikaw dapat? Pangungwestiyon ni Mia. Dapat ako ang mainsulto na nirereto ako sa'yo. Kasi hindi naman ako pumapatol sa suplado. Gwapo ka lang pero yung karakter, walay na walay.
Ayan nga mga anak, mag-away lang kayo dahil ganyan talaga nagsisimula ang pag-ibig. From enemies to lovers, sabi ni Bea at iniwan na sila nito sa kusina. Naging tahimik naman ang kusina matapos na umalis si Bea. Ang tanging maririnig lamang ay ang kutsara at tinidor na tumatama sa babasaging plato. Anyway, Honto, huwag mo na kasing patulan si tita. Masyado ka ring patole. Don't worry, hindi naman ako magkakagusto sa'yo. Pero please lang, huwag ka namang mag-react na para bang nakakadiri ako. Nakakainis kaya? Ikaw nga tong nagpapanggap na para bang nakakadiri ako. Patol naman ni Honto. Kasi yung part ko, totoo naman. Yung sayo, walang pinaghuhugutan. Paliwanag ni Mia. Anong wala? Meron kaya? Kamukha mo yung kaklase kong bida-bida. Kaya kapag nakikita ko yung mukha mo, kumukulo ang dugo ko. Sabi ni Honto. Anyway, masyadong maaga para magtalo. Binigyan ako ng mama mo ng pera para bumili raw ako ng damit. Alam kong masyado na kitang naiistorbo, kaya wag mo na akong samahan. Ako na lang mag-isa ang bibili. Kapag naligaw ka, ako pa ang papagalitan ni mama. Di kunwari na lang, sasamahan mo ko. Kung gusto mong maglaro sa mga computer shop, doon ka na muna maghintay. Habang bumibili ako ng bilihin, huwag ka mag-alala, magaling naman ako sa navigation. Sige, ikaw ang bahala. At bandang 10:00 ng umaga ay nagdesisyon na nga silang umalis. Hinatid sila ni Bea sa labas ng bahay, kaya kailangan nilang magpanggap na sasamahan ni Honto si Mia. Nang makalayo ay may nadaanan silang computer shop. Dito mo na lang ako puntahan mamaya. Ito pala ang number ko. I-text mo ko dyan kapag naligaw ka. Sabi ni Honto. At binigay nga sa kanya ni Honto ang numero nito. Matapos ay naglakad na si Mia patungo sa lugar na hindi niya alam. Nagtanong-tanong na lang siya sa mga tao kung saan ang pinakamalapit na department store. Kinailangan niyang sumakay ng bus upang marating yun. Narating naman niya ang department store at doon ay namili ng pinakamurang mga damit. Bumili siya ng 5 t-shirt, 2 jacket at 2 pantalon. Habang pabalik na siya, ay tinawagan din niya ang mga pulis kung may update na ba tungkol sa nawawala niyang maleta. Ngunit sinabi ng mga ito na wala pa rin. Nalungkot siya pero hindi na siya nagulat. Para bang nawawalan na rin kasi siya ng pag-asang maibabalik yun sa kanya. Nang nasa bus siya pa uwi, ay malalim ang iniisip niya. Hindi niya namalayang lumagpas ang bus na sinasakyan niya sa dapat ay drop-off location niya. Nang mapansin niyang hindi na familiar sa kanya ang mga nakikita, ay kaagad siyang pumara sa pinakamalapit na drop-off area. Diyos ko, ang tanga-tanga mo talaga. Nasaan na ba ako? Paninisi niya sa sarili habang pinapalo ang ulo. Pinagmasdan niya ang paligid. Pero wala talaga siyang ideya kung paano siya makakabalik. Mabuti na lang at binigay ni Honto sa kanya ang numero nito kanina. Kaya naman kaagad niyang tinawagan si Honto. Honto, sorry. Naligaw ako. Lumagpas ako dun sa drop-off location. Sunduin mo ko rito sa may... Sabi niya at nilibot ang paningin sa paligid upang maghanap ng pangalan ng isang building o establishment na maaaring maging pin location ni Honto. Sa may Ponpon building ako na maraming stop toys. Wow, akala ko ba magaling ka sa navigation? Oh, sorry na. Lumagpas ako sa bus kasi marami akong iniisip eh. Guys, ang ganda na ng paglalaro ko rito eh. Huwag kang mag-alala. Babayaran ko ang lahat ng mga pang-iistorbo ko sa'yo soon. Nahihiyang sabi ni Mia. O sige na, pupunta na ako dyan. Alam mo na siguro yung tinutukoy ko, no? Oo, alam ko na yan. Isa lang naman ang Ponpon building dito sa Tokyo. Sabi ni Honto. Sige na, ibababa ko na. Thank you, Honto. Ingat. Sabi ni Mia at ibinaba na nga niya ang kanyang phone. Naghintay na lamang siya ng ilang sandali.
Napabuntong hininga na lamang si Mia habang nakaupo siya sa waiting shed. Mia, bakit ba ang malas-malas mo? Wala ka ng ibang natamo rito sa Japan kung hindi ka malasan. Naiistorbo mo pa yung mga nananahimik. Pagrereklamo niya sa sarili. Naghintay pa siya roon ng ilang sandali hanggang sa maya-maya ay nilapitan siya ng isang lalaking tingin niya'y nasa 30 na ang edad. Amoy sigarilyo ito at amoy alak din. Oy miss, mukhang mag-isa ka yata rito, sabi ng lalaki sa lengguwaheng Hapon at tumabi ito kay Mia sa pag-upo. Umusog naman si Mia hanggang sa wala na siyang mausugan. Gusto mo bang sumama sa akin, miss? Nandun lang ang kotse ko, may ibibigay ako sa'yo. Ayoko, lubayan mo ko, sabi ni Mia na nandidiri. Sige na miss, huwag ka nang pakipot pa, alam ko namang gusto mo rin, sabi pa ng lalaki at akmang aakbayan na sana si Mia. Ngunit napatayo ito dahil may kumuwelyo rito at pagkatapos ay tinulak ito dahilan upang bumagsak ito sa semento. Nang tignan ni Mia kung sino yon ay nagulat siya nang makita si Honto na galit at nag-aalala. Sinipa ni Honto ang lalaki sa paa dahilan upang mapasigaw ito sa sakit. Honto, tama na, pag-awat ni Mia sabay hila sa braso ni Honto. Ang OA mo mag-react. Anong OA? Kulang pa sa kanya yun. Sa lahat ng pinakaayaw ko, yung mga katulad niyang manghaharas ng mga kababaihan. Sabi ni Honto na makikita ang labis-labis na concern para kay Mia. Hindi naman niya ako nahawakan kaya huminahon ka na. Hindi ka niya nahawakan kasi dumating ako. E paano kung hindi ako dumating? E di naman niya ka ng lalaking yan. Hayaan mo na, ano ka ba? Nasipa mo na siya. Tama na yun. Bago nagpaawat si Honto, ay minura muna niya ng malutong ang lalaki at binantaan na wag na tong gawin kahit kanino dahil kung hindi ay papatayin niya ito. Hinila na lang ni Mia si Honto dahil siya na ang nahihiya. Pinagtitinginan na kasi sila ng mga tao sa paligid. Salamat Honto, kaya lang feeling ko masyado kang nag-overreact doon. Overreact na kung overreact. Pero ang mga lalaking katulad niyang salot sa lipunan, hindi ko talaga maaatim. Kumukulo ang dugo ko sa kanila. Parang gusto kong pagtsatsap-tsapin ang bawat parte ng katawan nila. Medyo mahina rin talaga ang puso mo pagdating sa mga babae, no? Sabi ni Mia. Anong mahina? Hindi, no? Pagtatanggi ni Honto na nahihiyang tanggapin. Siyempre, may nanay rin ako. Tapos may kapatid. Lalaki nga lang pero kapag iniisip ko na, isa sa kanila ang nahaharas ng mga lalaking katulad nun ay talagang hindi ko maaatim. Lalo pang nakakagalit kung wala man lang tutulong sa kanila. At alam ko naman na you are someone else's daughter, sister o kung ano pa. Lumambot naman ang puso ni Mia para kay Honto. Napangiti na lamang siya dahil sa kabila ng pagiging suplado nito ay talagang malambot ang puso nito para sa katulad niyang babae. Nalaman niyang ganun talaga kalaki ang respeto ni Honto sa mga babae. Madalang lang ang mga lalaking ganun, kaya naman manghang-mangha si Mia. Green flag tuloy yon para sa kanya. Ang good boy naman pala ng Honto. Dahil dyan, lilibre kita ng pagkain. Bili tayo ng ice cream. Aba, dapat lang na ilibre mo ko ng ice cream. Doon may ice cream doon. Sabay turo ni Honto sa isang ice cream parlor. Pinuntahan nga nila yon at bumili roon ng ice cream na nakakone pa. Magkatabi nilang dinila-dilaan ang kanilang ice cream. Nakaupo sila sa labas ng ice cream parlor at magkaharap. Kamusta na pala ang Pilipinas? Miss ko na rin ang Pilipinas, lalo na ang traffic doon, sabi ni Honto. Hayun, lalong tumraffic. Hay nako, gusto ko ring tumira doon. Kaya lang, mas maraming benefit dito at mas maganda mamuhay rito.
Alam ko, no? Huwag mo na akong inggitin. Wala namang maganda sa Pilipinas. Ang maganda lang doon, immune na kami sa mga sakuna. Kaya kahit may lindol, bagyo, baha, gumunaw man ang mundo, think positive lang. Abat pasalamat ka na nga dyan eh. Dito nga, konting problema. Hindi lang nakahanap ng trabaho. Nagpapakamatay ng mga tao rito. Talagang iti-take advantage nyo yan. Dahil hindi lahat ng tao kayang magpakatatag ng ganyan. Kung sa bagay, may punto ka rin naman. Siguro kung ang mga Hapon ang nakatira sa Pilipinas, baka lahat na ng Hapon nag-suicide na dahil sa dami ng problema doon. Sabi ni Mia. Bakit? Gusto mo bang magbakasyon doon? Pwede naman. Kaya lang, maliit nga lang ang bahay namin doon. Wag na. Next time na kapag nagkatrabaho na ako. Sabi ni Honto. O edi, ikaw ang bahala. Maya-maya ay nagring ang phone ni Honto. Galing yon sa kanyang ex na si Mika. Kaya naman nagtataka siya kung bakit ito napatawag. Hello? Pagsagot niya. Hello, Honto? Bakit ka napatawag? Yung babaeng nakaraan, gusto ko siyang makausap. Si Mia? Basta yung babaeng hinahanap ang tatay niya. Nandito siya ngayon. Ibibigay ko na ang phone. Sabi ni Honto at inabot nga kay Mia ang kanyang phone. Nagtataka naman itong tinanggap ni Mia at inilapit sa kanyang tenga. Hello? Sabi ni Mia. Ikaw yung hinahanap ang tatay, di ba? Ako nga yun. Gustong makipagkita ni Mama sa'yo. Nagulat naman si Mia. Ang mama mo? Bakit? Ang mama ko, ang tunay na asawa ni Papa. Half siblings tayo. Alam ko na ang totoo dahil kinuwento na ni Mama sa akin ng nakaraan. Gusto kanyang makausap. Tungkol saan ang pag-uusapan namin? Tungkol kay Papa. Kailangan na nating isettle ito ngayon pa lang. Sige, saan kami magkikita? Ite-text ko kay Honto ang address. Pumunta ka na roon, ngayon na. Sige, salamat. At binaba na nga nila ang kanilang phone. Ibinalik ni Mia ang phone kay Honto. Makikipag-usap ka sa kanila? Tanong ni Honto nang tinanggap ang phone. Oo eh, gusto nila akong makausap. Isa-settle daw namin ang issue namin kay Papa. Ite-text niya daw sa'yo ang address ng meeting place namin. Matapos ay nakatanggap nga ng text message si Honto mula kay Mika kung saan nakasaad ang meeting place. Kaagad nila itong pinuntahan. Wala pang 30 minutes ay narating na nila yon. Pagdating nila sa labas ng restaurant ay nilapitan sila ni Mika. Nasa loob na si Mama. Gusto kanyang kausapin ng mag-isa. Yun siya. Yung nasa gilid. Sabi ni Mika, sabay tingin sa matandang babaeng halatang mayaman, base pa lang sa suot nito. Salamat Mika, sabi ni Mia. Hindi na sumagot pa si Mika. Sinenyasan na lang ni Mia si Honto na papasok na siya. Naiwan naman sa labas sina Honto at Mika. Kabadong nilapitan ni Mia ang nakaupong matanda sa gilid. Good afternoon po, pagbati niya. Maupo ka, sabi ng babaeng si Inoue Tachibana. Sinunod naman yon ni Mia. Tahimik lang siya dahil masyadong nai-intimidate sa babae. Gandang-ganda siya sa itsura nito at sa kasuotan nito. Wala akong balak na makipag-usap sa'yo ng matagal, kaya wag na natin tong patagalin pa. Si Abe, hindi siya uuwi sa Pilipinas at mananatili siya rito hanggang sa kamatayan niya. Huminga ng malalim si Mia. May karapatan po kayong magalit sa amin dahil nalaman ko pong kayo ang tunay na asawa ni Papa at kirida lamang si Mama. Naiintindihan ko po kung para sa inyo ay kami ang kontrabida rito. Mabuti kung ganun. Ako na po ang humihingi ng paumanhin sa nagawa ni na Mama at Papa. Nasira ang pamilya nyo nang makipagrelasyon siya ng ilegal. Nahihiya rin ako na
Sa ganung paraan ako naisilang sa mundong to. Pero pwede ko po bang makausap si Papa kahit sa huling sandali man lang? Nagka-amnesia si Abe at wala siyang maaalala na kahit ano. Sabi ni Inoue na ikinagulat at ikinalinaw ni Mia. Ito pala ang dahilan kung bakit hindi siya nito pinansin noong nagkita sila sa factory. Anong kailangan mo at naparito ka? Hindi na ako magsisinungaling. Isa lang ang dahilan kung bakit ako pumunta rito sa Japan. Gusto kong hanapin si Papa dahil may mga naiwan siyang utang sa Pilipinas na hindi pa niya nababayaran. Dahil sa utang na yon, kaya nasa panganib ang buhay namin ni Mama. Magkano? 52 million yen, sabi ni Mia. Alam kong masyadong malaking halaga yon, pero lumobo ang utang ni Papa dahil sa interes na hindi siya nakapagbayad ng matagal. Bumuntong hininga si Inoue. Ibibigay ko sa iyo ang pera sa susunod na linggo. Basta't tantanan mo ang asawa ko. Naiintindihan mo ba yon? Hindi alam ni Mia kung matutuwa ba siya na mababayaran na nila ang utang o malulungkot dahil hindi na niya makikita pa kahit kailan ang kanyang ama. Mapait na lamang siyang ngumiti habang nakatulala. Naiintindihan ko po. Inabutan siya ni Inoue ng calling card. Tawagan mo ko dyan after 1 week. Tumayo na si Inoue at lumabas na ng restaurant. Naiwan sa loob si Mia habang pinagmamasdan ang calling card. Tumulo na lang ang luha sa kanyang mga mata dahil sa sobrang sakit sa kanya na malamang hindi na niya muli pang makakapiling ang kanyang ama. Nang dumating si Honto, ay inabutan siya nito ng panyo nito. Tinanggap naman yon ni Mia at ginamit yung pamunas sa kanyang mga luha. Umupo si Honto sa kaninang inupuan ni Inoue. Pwede ko bang malaman kung ano ang napag-usapan niyo? Bibigyan niya ako ng pera para sa utang ni Papa. Pero pinagbawalan niya akong wag nang makipagkita sa kanya kahit na kailan. Nahabag si Honto, lalo pat namamaga ang ilalim ng mga mata ni Mia. Mabuti na rin yun, Honto. At least, mawawalan na kami ng problema ni Mama. Pilit ng ngiti ni Mia. Ang akala niya'y maitatago niya ang kanyang paghihinagpis, pero biglang tumulo na naman ang luha sa kanyang mga mata. Tinakpan na lamang niya ang kanyang mukha para maitago ang kanyang lungkot at pag-iyak. Tinabihan siya ni Honto at inakbayan at ipinatong ang ulo niya sa balikat nito. Yun na lamang ang nagawa ni Honto upang i-comfort ang isang umiiyak na babae. Naawa man siya pero wala siyang magagawa. Nang matapos ilabas ni Mia ang kanyang saloobin, ay umuwi na rin sila. Ikinuwento ni Honto sa kanyang ina at ama ang mga nangyari. Kaya naman hindi muna nila kinausap si Mia upang bigyan ito ng space at makapag-isa. Samantalang si Mia nasa loob lang ng kwarto habang patuloy na umiiyak. Gayunpaman ay tinanggap na lamang niya ang katotohanan. Nasabit lamang sila ng kanyang ina sa buhay ni na Inoue at Abe. Kinabukasan nga ay tinulungan ni Mia si Bea na magluto ng umagahan. Tita, pwede po ba akong tumira muna rito ng mga 2 linggo? Ibibigay po kasi ng asawa ni Papa sa akin ng pera sa susunod na linggo. Tapos, aasikasuhin ko pa ang mga nawala kong gamit. Malungkot na sabi ni Mia. Tumira ka rito hanggat kailangan mo. No pressure, Mia. Sinabi na nga rin pala ni Honto sa amin ang mga nangyari kahapon. Sabi ni Bea sa tonong may simpatya. Ganun po ba? Huwag niyo po akong alalahanin, tita. Ayos lang po ako. Hinimas ni Bea ang likod niya. Alam kong hindi ka okay, Mia. Pero magpakatatag ka lang. Alam kong masakit to para sa'yo.
Kahit naman sino masasaktan kapag hindi mo na makikita ang tatay mo. Ngumiti si Mia. Salamat po tita. Habang nasa trabaho, ang ama ni Honto, nasa school si Yoshi at namamalengke naman si Bea, ay naiwan sina Mia at Honto sa loob ng bahay. Bumaba ng kwarto si Honto upang uminom ng tubig sa kusina nang makita niya si Mia na naghuhugas ng mga pinggan habang mamamasa-masa ang mga mata. Nanlambot ang puso niya habang nakikita itong umiiyak. Nagpatuloy na lang siya sa pagkuha ng tubig sa refrigerator habang kunwari ay walang nakita. Matapos ay bumalik siya sa kanyang kwarto at humiga sa kanyang kama habang isip-isip si Mia. Hindi siya sigurado kung may nabubuo na ba siyang pagtingin sa dalaga o baka naman naaawa lang talaga siya rito. Para sa kanya ay maganda naman si Mia. Aniya, kung mahinhin lamang itong kumilos ay siguradong magugustuhan niya ito. Mahilig kasi siya sa mga babaeng mahinhin at feminine kumilos. Yung tahimik at di makabasag pinggan. At malayong malayo si Mia sa mga katangian na yun. Ilang beses siyang nagpapalit-palit ng posisyon sa paghiga habang walang tigil na bumabalik sa isipan niya si Mia. Hanggang sa nainis na siya kaya nagwala siya sa kama at sinusuntok ang unan. Hoy Mia, umalis ka nga sa isipan ko. Aalis ka na kaya hindi ako dapat ma-inlove sa'yo. Sabi niya habang paulit-ulit na sinusuntok ang unan. Nang mapagod siya, ay humiga na lang siyang muli. Nagpatuloy ang mga araw at sa tuwing nakikita ni Honto si Mia, ay palagi itong malungkot. Ibang-iba ito sa Mia na palagi niyang ka-argue sa mga walang kwentang bagay. Naninibago siya at hindi komportable. Habang lumilipas ang araw, ay lalong lumalalim ang pagtingin niya sa dalaga. Aminin man niya o hindi, ay alam niya sa sariling unti-unti na siyang nahuhulog dito. Nang makalipas ang isang linggo, ay nakuha na ni Mia ang pera mula kay Inoue. Nagulat pa siya dahil may pasobrang 1,000,000 piso ang ibinigay sa kanya ni Inoue. Nang araw ding yun ay maswerteng tinawagan siya ng police station at binalitaan na nahanap na ang nagnakaw sa kanyang maleta. Kaya lang, wala na ang pera at ang tanging naiwan na lang ay ang mga gamit niya. Nang hihinayang man ay tinanggap na yon ni Mia dahil inasahan na rin naman niya yon. Ngayong nabalik na sa kanya ang passport ay wala na siyang ibang poproblemahin. Bibili na lang siya ng tiket pa uwi. Mia, ayaw mo na ba talagang makausap ang papa mo? Tanong ni Honto. Para saan pa? Hindi na rin naman niya ako nakikilala. Pero kahit sa huling pagkakataon man lang, kahit makausap mo man lang siya, hindi bilang anak niya, kundi bilang tao. Sabi ni Honto. Paano ko naman siya makakausap? Gagawa tayo ng paraan. Sabi ni Honto. At gumawa nga si Honto ng paraan. Nakiusap siya sa kanyang ama na makipagkita kay Abe. Mabuti at naalala pa ni Abe ang ama ni Honto. Nang magtungo si Abe sa restaurant ay nag-usap nga sila ng ama ni Honto. Hanggang sa habang lumalalim ang kanilang pag-uusap ay umalis muna ang ama ni Honto upang bigyan ng oras si Mia na makausap ito. Kabado man si Mia ay kinuha niya ang oportunidad na makausap sa huling pagkakataon ang ama. Ipinakita niya ang larawan nilang dalawa ng kanyang inang si Risa kay Abe. Sir, ito po pala ang mama ko. Kilala niyo po ba kami? Tanong ni Mia. Pinagmasdan ni Abe ang larawan at umiling. Hindi ko kayo kilala. Kilala mo ba ako, iha? Umiling din si Mia habang mapait ang kanyang ngiti. Sa loob-loob niya ay durog na durog
ang puso niya sa sakit. Opo, kilala ko po kayo dahil dati po kayong tumira sa Pilipinas. Nagkita na po tayo roon. Takang-taka naman si Abe sa sinasabi ni Mia. Talaga ba? Pasensya na ha. Hindi ko na maalala dahil naaksidente ako 2 years ago. Wala na akong maalala sa nakaraan ko matapos nun. Ano bang relasyon natin noon? At anong ginagawa ko sa Pilipinas? Umiling si Mia. Kapit-bahay lang po tayo. Tsaka, huwag niyo na pong sabihin sa asawa niyo ang lahat ng mga sinabi kong to. Baka po kasi magalit siya sa akin. Bakit naman siya magagalit? Hindi na napigilan pa ni Mia ang kanyang damdamin kung kaya't napaiyak na siya. Tumayo siya sa kanyang inuupuan. Nilapitan ang ama at niyakap habang tumutulo ang luha mula sa mga mata niya. Ang kanyang ama ay naguguluhan sa ginagawa niya. Ngunit hindi na ito pumalag sa yakap niya. Papa, hindi niyo po ba talaga ako naaalala? Ako po to, ang anak niyong si Mia. Umiiyak niyang sambit. Alam niyang binali niya ang kasunduan nila ni Inoue. Ngunit anong magagawa niya? Hindi niya kayang umalis ng Pilipinas nang hindi sinasabi kay Abe ang relasyon niya rito. Hindi naman niya hinahangad na bumalik sa Pilipinas si Abe para makumpleto ng muli ang pamilya niya. Ang tanging nais lamang niya ay maalala siya ng kanyang ama. Anak kita? Gulat na tanong ni Abe. Opo, Papa. Anak niyo po ako kay Mama. Kay Risa. Nagkaroon po kayo ng relasyon dati. Hindi niyo lang po yun maalala dahil nga naaksidente kayo at nagkaroon ng amnesia. Babalik na po ako ng Pilipinas at hindi ko po kayang bumalik doon nang hindi na ipagtatapat ang katotohanan sa inyo. Kailangan niyo yung malaman. Nagpakita pa ng mga larawan si Mia. Sa mga larawang yun ay kumpleto silang tatlo sa iisang picture. Lalo namang nagulat at hindi makapaniwala si Abe. Napaisip siya kung paano nga kung totoo ang sinasabi ni Mia sa kanya. Papa, kapag naalala niyo kami ni Mama, huwag po kayo mag-alala sa amin dahil ayos lang po kami. Nakapagtapos na po ako ng pag-aaral at maghahanap na po ako ng work pag uwi ko roon. Umiiyak na sabi ni Mia. Nagring ang phone ni Abe kung kaya't tinanggal niya ang pagkakayakap ni Mia sa kanya. Sinagot niya ito. Ito ay si Inoue at pinapauwi na siya nito. Sinabi naman niyang uuwi na nga siya at matapos ay pinatay ang phone. Iha, aalis na ako. Sorry kung hindi pa kita maalala. Pero sisikapin kong alalahanin kayo. Sabi ni Abe at umalis na ito. Naiuwang mag-isa sa table na yon si Mia habang patuloy na nag-uunahan ng luha niya mula sa kanyang mga mata. Nagsipatak yon sa kanyang tuhod. Nang matapos umiyak ay lumabas na siya sa restaurant at doon ay naghihintay sa kanya sina Honto at ang ama nito. Nakita ng dalawa kung paano siya umiyak kanina pero binigyan lamang siya ng mga ito ng oras upang mailabas ang sama ng loob. Namamaga ang mga mata ni Mia nang lapitan niya ang mag-ama. Kamusta ang pag-uusap niyo, Mia? Parang hindi yata maganda ang kinalabasan? Tanong ni Honto. Mukhang busy siya ngayon. Pilitin niya raw kaming alalahanin. Hindi ko siya masisisi kung hindi siya kaagad maniniwala. Kahit siguro ako, magugulat din kapag may babaeng nagpakilalang anak ko. Sabi ni Mia na pilit na lang nangumiti. Hinawakan ng ama ni Honto ang balikat ni Honto at sinabing mauuna na itong umalis. Nagpaalam na nga ito kina Honto at Mia kaya naiwan ng dalawa sa labas ng restaurant. Honto, bibili na ako ng ticket. Aalis na ako next week. Sabi ni Mia. Hindi mo ba hihintayin ng papa mo na bumalik ang mga alaala niya? Ang sabi mo,
5 buwan pa naman ang palugid sa'yo ng mga loan shark, hindi ba? Baka pwede ka pang maghintay. Hindi na. Kung maalala man kami ni Papa, uuwi siya kung mahal niya pa kami. Huwag ka munang umuwi, Mia. Magstay ka muna rito ng matagal. Sayang din tong opportunity na nandito ka na. Umiling si Mia. Hindi na. Ayoko maging palamunin lang niyo rito. Saka, kailangan ko nang maghanap ng trabaho sa Pilipinas dahil siguradong marami ng utang ngayon si Mama. Hindi alam ni Honto kung paano niya makukumbinse si Mia na wag munang umuwi. Gusto pa kasi niya itong makapiling ng mas matagal. Nitong mga nakaraang araw ay pinag-iisipan niya ng mabuti ang kakaiba niyang nararamdaman para kay Mia. Hanggang sa kagabi ay tuluyan na siyang sumuko at tinanggap na may nabuo na siyang pagmamahal para sa dalaga. Huwag ka munang umuwi, Mia. Please, sabi ni Honto. Ha? Bakit naman? Pagtataka naman ni Mia. Kasi, mamimiss kita. Lakas loob na sabi ni Honto. Isang nakakabinging katahimikan ang namagitan sa kanila habang nagpapalitan sila ng tingin. Hindi nakapagsalita si Mia dahil hindi sumagi sa isipan niya na magkakagusto sa kanya si Honto. Hindi siya makapaniwala at para sa kanya ay napaka-imposibleng mangyari yun. Tumawa na lang si Mia para putulin ang awkwardness na namagitan. Huwag kang patawa dyan, sabi niya. Hindi ako nagpapatawa. Totoong mamimiss kita. Lo, niloloko mo naman ako eh. Hindi nga kita niloloko. Totoong mamimiss kita. Bakit ba ayaw mong maniwala? Bakit mo naman ako mamimiss? Kasi gusto kita. Mas lalong hindi makapaniwala si Mia sa kanyang narinig. Kumabog ng mabilis ang dibdib niya habang magkatugma ang kanilang paningin. Tumalikod si Mia matapos nun. Tara na nga, wala akong narinig. Sabi na lang niya para matapos ang awkwardness na iyon. Pero hindi yun natapos doon. Dahil habang pauwi sila ay hindi sila nag-usap. At yun na yata ang pinaka-awkward na sandali na naranasan ni Mia at Honto sa buong buhay nila. Bumili pa rin si Mia ng tiket kahit na pinipigilan siya ni Honto. Gusto na talaga niyang umuwi. Lumipas ang mga araw at tuwing nagkakasalubong sina Mia at Honto sa bahay ay grabing awkwardness ang namamagitan sa kanila. Nakakabingi rin ang katahimikan. Kailan ang alis mo? Sa wakas ay naglakas loob si Honto na magsalita. Next week na, sabi naman ni Mia. Alam kong ayaw mo sa akin, Mia. Pero kahit ganun, gusto ko pa rin sabihin sa'yo na gusto kita. Kahit hindi mo yun kayang suklian. Hindi maintindihan ni Mia ang lakas ng pagkabog ng puso niya ng mga sandaling yun. Guwapo si Honto, pero kailanman ay hindi kumabog ang puso niya para dito. Kapatid lang ang turing niya rito. Pero ngayong nagpapakaseryoso si Honto sa pagsasalita, ay iba ang atake nito sa kanya. Pasensya na, Honto, pero hindi ka pwedeng magkagusto sa akin dahil uuwi ako sa Pilipinas at wala akong future dito. E di pupuntahan kita roon, sabi ni Honto. La, okay ka lang? Kaya kong gawin yon. Pupunta ako roon kung ang paghihiwalay lang pala natin ang dahilan mo para hindi magkagusto sa akin. Ayoko munang isipin yan, Honto. Parang hindi ko pa kayang mag-commit sa mga ganyang bagay. Huwag mong burahin ang number ko at huwag mo akong ibablock. Pupuntahan kita roon soon kapag handa na ako. Hindi maitago ni Mia ang kanyang kilig dahil sa malapilikulang mga effort ni Honto sa kanya. Oo na, bahala ka, sabi ni Mia at tumakbo ito patungo sa kanyang panandaliang kwarto. Nilak iyon at doon lalong kumabog ang puso niya sa kaba.
Ayaw niyang kiligin, gayunman ay hindi niya maintindihan, pero kinikilig siya. Pakiramdam niya ay para siyang nasa isang shoujo anime na tulad ng Hana Yori Dango at Itazura na Kiss. Wala siyang ibang inisip ng mga sandaling yun kung hindi ang mga pelikulang linyahan ni Honto. Nagre-replay yun sa kanyang mga tenga. Magmula ng mga araw na yon ay mas naging mabait si Honto sa kanya. Lagi siya nitong tinatanong kung kumain na ba siya, kung ano ang gusto niyang kainin, kung gusto ba niyang gumala muna at marami pang iba. Mas na-appreciate ni Mia si Honto kapag mabait ang turing nito sa kanya, kaya hindi maiwasan na may mga malilikot na emosyon ang maglaro sa damdamin niya. Malungkot si Mia na uuwi na siya sa kanyang bansa. Mamimiss niya ang buong pamilya ni Honto dahil halos totoong pamilya na ang turing ng mga ito sa kanya. Nang sumunod na linggo nga ay umuwi na siya sa Pilipinas at binayaran na ang utang ng kanyang ama gamit ang perang bigay sa kanya ni Inoue. Binayaran din niya ang utang niya kay Celine gamit ang sobrang perang hiningi niya sa matanda. Dito nga ay kinuwento ni Mia sa ina ang lahat ng mga nangyari sa kanya sa Japan. Mama, bakit naman po hindi niyo sinabi sa akin na ganun pala ang karakter natin sa kanila? Sana sinabi mo man lang sa akin para hindi ako nabigla roon. Pagrereklamo niya. Mabuti sana kung madali lang sabihin sa'yo, anak. Kabit ako ng papa mo kaya huwag kang magugulat doon, ha? Madali bang sabihin yun? Alam kong hindi, pero kailangan mo pa rin yung sabihin sa akin. Ay naku, hayaan mo na. Nakaraan na yon at wag na natin yung ungkatin pa. Ang mahalaga ay nabalitaan na natin na ligtas ang papa mo at nasa maayos na siyang kalagayan at wala na tayong utang ngayon. May konting lungkot sa mga mata ng kanyang ina. Mahal kasi nito si Abe. Niyakap naman ito ni Mia dahil kahit kabit ito ay naaawa pa rin naman siya rito. After all, nanay pa rin niya ito. Ayos lang, ma. Magmula ngayon, ituring na lang natin siyang patay na. Mas tama na mapunta siya sa totoo niyang asawa, hindi sa atin. Ayokong manira ng pamilya ng iba. Napaiyak naman ang kanyang ina at naging emosyonal. Napaiyak na rin si Mia dahil talaga namang sobrang sakit sa kanila na hinding-hindi na nila makakapiling pa ang haligi ng kanilang tahanan. Lumipas ang mga araw at nagsimula ng maghanap ng trabaho si Mia. Nakahanap siya ng trabaho sa isang kumpanya bilang payroll staff. Habang tumatakbo ang araw, ay may something sa puso ni Mia. Para bang may kulang sa pagkatao niya at namalayan na lamang niyang umiikot sa isipan niya ang mukha ni Honto. Pilit man niyang tanggalin sa isipan ng binata ay hindi naman siya nagtatagumpay. Balik pa rin ito ng balik sa kanyang isipan. Hindi niya alam kung bakit siya naghihintay sa text message ni Honto. Para bang umaasa siyang ite-text siya nito. Kakamustahin at tatanungin kung kumain na ba siya o kung ano ang ginagawa niya. Napabuntong hininga na lamang si Mia dahil hindi niya nagugustuhan ang kanyang nararamdaman. Pakiramdam niya'y namimiss na niya ang binata. Hanggang sa hindi na nakatiis pa si Mia at siya na mismo ang nag-text kay Honto. Tinanong niya kung okay lang ba ang mama nito. Kaagad namang nag-reply si Honto at sinabi ngang maayos naman ang kalagayan ng kanyang ina. Hanggang sa hindi na napigilan pa ni Mia na mag-text ng GIF kay Honto. Isa itong I miss you GIF. Nang masend niya ang GIF ay nawindang siya at kinabahan. Para bang bumalik siya sa kanyang katinuan. Maya-maya ay nakatanggap siya ng I miss you too GIF.
mula kay Honto na siyang nagpakilig sa kanya. Nagring ang kanyang phone at ito ay galing kay Honto. Lalo siyang nataranta at hindi alam kung sasagutin ba ito o hindi. Sa huli ay huminga siya ng malalim at sinagot ang phone. Nagklaro din siya ng lalamunan. Hello? Daisuke, sabi ni Honto. Watashi mo daisuki desu, sabi naman ni Mia na nahihiya at namumula. Ang ibig sabihin nito ay gusto rin niya si Honto. Grabe ang kilig na nararamdaman ni Mia ng mga sandaling yon. Pakiramdam niya'y lilipad siya sa langit sa sobrang kilig at kaba. Salamat, Mia. Pupuntahan kita dyan. Promise. Aasahan ko yan. Nahihiya niyang sabi at sabay ibinabanan niya ang kanyang phone. Nang ibaba niya ang kanyang phone ay humiga siya sa kama. Niyakap ang unan at nagpaikot-ikot doon habang abot tenga ang kanyang ngiti sa labi. Kilig na kilig siya ng mga araw na yon. Nagpatuloy ang mga araw at palagi nga silang nagpapalitan ng mga text messages ni Honto. Kung dati ay para silang mga aso at pusa na away-bati, ngayon ay napaka-sweet na nila sa isa't isa. Makalipas ang 6 na buwan, isang matandang lalaki ang dumating sa bahay ni Mia at ito ay walang iba kundi ang kanyang amang si Abe Tachibana. Gulat na gulat siya at litong-lito kung bakit naroon ang kanyang ama. Ang akala pa niya'y imahinasyon lamang niya ito. Ngunit nakumpirma niyang totoo ito nang bigla siya nitong yakapin habang umiiyak ito. Papa, ikaw ba talaga yan? Oo anak, ako nga ito, ang iyong ama. Bumalik na ang mga alaala ko. Mas mahal ko kayo ng mama mo. Hindi ko mahal ang totoo kong asawa at nakipag-divorce na rin ako sa kanya. Alam kong mali pero tinanggap na rin niya ang desisyon ko. Pero ayos lang po ba talaga to? Hindi to ayos. Masama akong lalaki. Pero hindi ko kayang tumira sa taong hindi ko mahal habang iniiwan ko ang mga taong totoo kong minamahal. Napaiyak na lamang si Mia. Masaya man siya, ay nalulungkot at nakokonsensya pa rin siya. Pero kung ito man ang naging desisyon ng mas nakakatanda, ay hinayaan na lamang niya ito. Maliban doon, habang yakap-yakap niya ang ama, ay nagulat siya nang makita si Honto sa likod ng ama at may hawak itong bouquet ng bulaklak. Marahan siyang bumitaw sa pagkakayakap sa ama at natuon ang lahat ng kanyang atensyon sa kanyang online boyfriend. Honto? Ngumiti si Honto at nilapitan siya at inabot sa kanya ang bulaklak. Ako nga ito. Sumama ako sa papa mo papunta rito. Napaiyak na rin si Mia at saka siya tumakbo upang yakapin ng nobyo. Magmula noon ay opisyal nang naging sila. Tumira din ito sa bahay nila at dito ito naghanap ng trabaho sa Pilipinas. Pinayagan naman siya ng kanyang mga magulang. Magmula noon ay naging kumpleto na at naging masaya ang pamilya ni Mia. Maliban doon ay matapos ang 2 taon nilang relasyon ni Honto, ay hindi na nila pinatagal pa ang kanilang relasyon at nagpakasal na sila. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pag-iibigan ni Mia at Honto.